halimbawa, pupunta ng ibang bansa. Kaya nga na may mga kapatid tayo nag-a-abroad. Kung yan naman ay asawa niya o anak niya, malalapit sa puso niya, meron niyang ipinagbibilin. At yung ibibilin na yan, hindi maliit lang yan. Mahalaga yan. O kayong mga may asawa nag-a-abroad, basta ba lang umaalis yung asawa nyo na walang bilin sa inyo? Siyempre, may sasabihin yan. Kayo nakakaalam kung ano sinasabi ni brother. O kaya sa mga anak. Sa mga anak. Naalala ko tuloy si President Trump eh. Nakita ko doon sa social media. Sabi doon sa kanyang anak, nung maliit pa, ngayon ang tangkad na eh. Sabi niya, no drugs, no alcohol, no smoking. Meron pa siyang isang binilin, no tattoos. Huwag magpapatato. Eh lalo pa sa state eh, uso-uso yung tattoo eh. Body art, ang tawag, body art. Pero sa Bible yan, huwag mong lilimbagan ang iyong katawan. May nakita ba kayong Hudyo na may tato? Oh, ang mga Jew hindi nagpapatato hanggang ngayon. Malinis ang katawan nila. Sabi ni Trump, no tattoos. Nung maliit pa yung kanyang anak, ngayon ang tangkat pa sa kanya. At saka sabi niya, I want aces. Kumbaga sa baraha, gusto ko sugal, yung alas. Kumbaga sa sugal, ano? Gusto ko alas. Ay, ibig sabihin alas. Kasi mas mataas yan kaysa sa king. Mas mataas yan kaysa sa jack. Yung mga barahan, di ba? Kayong mga nagbabaraha, alam nyo yan, ha? Oh. Kung yan man ay jack o king, pagka 4 aces, kaya para may 4 alas eh, wala kang laban doon. Sa isang alas lang eh, may mabigat-bigat na yan, eh 4 na alas pa yan. Oh, may alas na heart. Sipin mo. Eto, kaya sabi ni Trump, I want aces. May bilin. May bilin. Eto naman, sa mga anak ng Diyos, ang bilin, hindi yung kung ano-ano. May mga mahalagang tagubilin. Pero, ano ba ang tagubilin sa mga anak ng Diyos, mga kapatid? Yan na nga, pray without ceasing. At si Jesus mismo, ang ating mismong Panginoon, ay mayroong utos. 25:41 ng Matthew. Talaga mahalaga yan. Hindi sasabihin ng Panginoon yan kung hindi yan mahalaga. Malaki ang kinalaman yan sa ating situation bilang mga alagad, mananampalataya. Maingatan natin ang ating relationship sa Diyos. Ano sabi? Kung magkagay sasabihin niya dito sa 26, 25, 41. Oh, ito. Ating hanapin ang salita, no? Kaya dito sa aklat ng Matthew, na lagi din natin binabasa yan, na ang Panginoon, nung bago siya dakipin, alam natin yung pangyayari, sabi sa 26:41 ng Matthew. 26:41 ng Matthew. Ito ang sabi, kayi mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan na may ibig, dadapat mahina ang laman. Ano ang bilin ng Panginoon? Kayi mga puyat, magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. May manunukso eh. Marami ang tukso. Tukso sa pera. Tukso sa laman. Marami ang tukso. Tukso sa galit. Kagalit ka. Lagi kang galit. Tukso yan. At ang galit, hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos. Nawawala sa katwiran. Ang taong galit, nawawala ng katwiran. Pag laging galit. Para hindi ka pumasok sa tukso, sa lalang ng dyablo, manalangin ka. Magpuyat ka sa panalangin. Siyempre, andyan yan eh. Ang gandang-ganda ng mood mo.
Maya-maya, may makikita ka o may maiisip ka, magagalit ka na. Pati pusa, tumatalsik. Pati aso, na pagbubunto na ng galit. Hindi. Mabuti lang yung pusa, aso. Eh kung may sis mo, masama yun. Yung anak mo, kaya ang galit, hindi nagdadala ng kalooban ng Diyos yan. At yung galit, hindi sa Diyos yan. Kaya tukso yan. Tukso sa laman, tukso sa pera, o pride. Diba? Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life. Natapakan ng yung ego. Natapakan. Galit na galit ka na. Nainsulto ka sa tingin mo. Galit na galit ka na. O, ang Panginoon, never. Si Jesus. Yung kanya naman pagtapon ng out of his zealousness, na yung mga tinumba niyang mesa, eh mangyari, sabi ka ng Panginoon, ito'y tatawagin bahay panalanginan. Ang ginawa niyong yungib ng mga tulisan. Dito na kayo nagpalitan ng pera, kung ano-ano na ginagawa niyo, templo ito.